Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating morning devotion. Masaya kami na kasama namin kayo ngayon sa panibagong oras at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit hindi tayo pisikal na magkasama, alam nating ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Kaya ihanda natin ang ating puso. Isang tabi muna natin ang mga distraction at pagtuunan ng pansin ang mensaheng inihanda ng Diyos para sa atin ngayon. Sa John 14:13-14 ay nagsasabi po ng ganito, "At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin." Pinagpala tayo ng kanyang salita. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay May Kapangyarihan sa Pangalan ni Jesus. Mga kapatid, sa panahong maraming hindi tiyak, ekonomiya, kalusugan, kinabukasan, mahalagang malaman natin kung saan tayo kumukuha ng lakas at pag-asa. At dito sa Juan 14:13-14 ay nagbigay si Jesus ng isang napakalinaw na paalala. May kapangyarihan sa pananalangin kapag ito ay sa kanyang pangalan. Sa talatang ating binasa ay sinasabi doon, anumang hingin ninyo sa aking pangalan, gagawin ko. Ito ay nagsasabi na may authority ang pangalan ni Jesus. Hindi niya sinabing basta anumang gusto mo, kundi sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, ito ay panalangin na ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang puso at sa kanyang kapangyarihan. Hindi ito parang genie o battle na basta't sinabi mo ang pangalan niya ay matutupad agad ang gusto mo. Pero may authority sa pangalan niya. Maalala natin sa Acts chapter 3 ay si Pedro at Juan ay nagpagaling ng lumpo sa pintuan ng templo. Sabi nila, silver and gold, wala kami. Pero ang meron kami, ibinibigay namin sa iyo sa pangalan ni Jesus ng Nazaret. Lumakad ka. Hindi sila nagpagaling gamit ang sarili nilang lakas. Ginamit nila ang pangalan ni Jesus. So kapag nanalangin tayo sa pangalan niya, it means we are standing in His authority, not ours. Isa pang bagay na ating nakikita sa talatang yon ay upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Tandaan natin, ang panalangin na nakalalulhati sa Diyos ay napakahalaga itong reminder. Ito, ang layunin ng panalangin ay hindi lamang para matupad ang gusto natin, kundi para maparangalan ang Diyos. Minsan, may hinihiling tayo na feeling natin tama, pero hindi ibinibigay ni Lord. Bakit? Kasi baka hindi ito makakabuti sa atin. O kaya naman hindi ito magdadala ng kalahatian sa Kanya.
Tandaan natin, God is more interested in our growth than our comfort. At kapag ang ating panalangin ay nakatutok sa pagpaparangal sa Diyos, tiyak natutugon siya. Mga kapatid, sa talata din yon ay nabasa natin, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. So, may pangako. Anong pangako niya? Aking gagawin. Hindi ito promise ng isang tao, kundi promise ng Diyos na tapat, makapangyarihan, at hindi kailanman sinungaling. Pero may heart check tayo dito. Tanungin natin ang sarili natin. Ang mga panalangin ko ba ay para lang sa akin? Hinihiling ko ba ito sa pangalan ni Jesus o para lang matupad ang gusto ko? Kapag tama ang puso natin at nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, tutugon siya. Maaring hindi agad, maaring hindi sa paraan na inaasahan natin, pero siguradong tutugon siya. Kaibigan, baka ikaw ay pagod na sa panalangin. Paulit-ulit ka nang humihiling pero walang nangyayari. Huwag kang susuko. Ang sabi ni Jesus, hilingin mo sa aking pangalan, aking gagawin. Patuloy kang manalangin, manampalataya, at higit sa lahat, lumapit ka kay Jesus. Hindi mo kailangang malinis muna ang sarili mo bago lumapit. Lumapit ka ng totoo, ng buo, ng may pananampalataya. Kapatid, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at amang makapangyarihan, salamat sa paalala ngayong araw na ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan. Patawarin mo kami kung minsan ginagamit lang namin ang pangalan niya sa panalangin pero hindi namin talaga maunawaan ang kahulugan nito. Ngayon, Panginoon, inihandog namin ang aming mga panalangin hindi lang para sa kaginhawahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Turuan mo kaming manalangin ayon sa iyong kalooban na may pusong nagtitiwala sa iyong timing at plano. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming kabuhayan, ang aming kalusugan at kinabukasan. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong liwanag sa mundong ito. At sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang maparangalan. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.